Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 212 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamanggatang Saan tutungo ang Espiritu sa oras na mismo ng kamatayan. At ang topic natin ngayon ay Personal Eschatology. Sabi po dito yung concept na Personal Eschatology is the study of what the Bible teaches about the future of each individual, what happens after death, in the intermediate state between death and resurrection, and ultimately in glorification. That is not the end, but a doorway. Believers immediately enter God's presence, awaiting the resurrection of the body and final glorification. Unbelievers face judgment and eternal separation. This doctrine reminds us that eternity is real and personal. Our time on earth is short, but our spirits are eternal. So we live today in light of forever. At ang Bible verse natin na ngayon matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Yes, we are good. Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Sa Tagalog po, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. At ang teachings natin ngayon ay number 1. To depart from the body is to be with Christ. Ito po, parang pag, diba, syempre balang araw lahat tayo mapupunta din sa kamatayan. Lahat ng tao doon din mapupunta, wala tayong ibang pagtungan kundi doon lamang, diba? Kasi yung buhay natin dito sa mundo, sa mundo kinagagalaw natin ay may hangganan lang. May tinatawag na, diba, edad tayo, diba, may edad lang tayo na namimit, ganun. Hindi pare-parehas hindi tayo pare-pares, hindi tayo sabay-sabay mamatay, kundi may hangganan ng bawat isa sa atin. Kaya yung pag syempre espiritu, diba, na siya sa katawan natin, tawag dito, umiwalay siya sa katawan natin. Syempre yung espiritu na sasama na yun sa ating Panginoon. Parang yun, pag namatay tayo, diba, hindi naman lang talaga yung katapusan, diba? Parang sabi nga kayo na nag-open ka lang ng pinto para sa bagong ginabukasan mo kasi kasama ng ating Panginoon. Parang yun na yung new journey mo. And number 2 po, people who died wait in the intermediate state. Ito po, pag namatay po tayo, may intermediate state na tinatawag. Dalawa po kasi, diba, yung una kasama ating Panginoon at yung pangalawa yung may pagdurusa, diba? Doon, dalawa lang naman yung pagpipilian pag tayo ay namatay. And number 3 po, believers must live in light of eternity with God. Ito po, yung mga believers na ating Panginoon, tayong mga believers, siyempre parang may pananampalataya tayo at sumusunod tayo sa ating Panginoon. Siyempre, in the end na pag namatay na kasama tayo ng ating Panginoon at mamumuhay tayo ng walang hanggan, eternity with God. Diba? Ibig sabihin, kasama talaga natin ating Panginoon sa ating eternal life. And the application naman po, tumapalay sa ating buhay. Number 1, use your remaining time on earth to serve God. And ito po, habang may time pa tayo, habang hindi pa tayo kinukuha ng ating Panginoon, habang bata pa tayo, although kahit bata, wala naman sa edad yan, diba, magising ka lang ng umaga, talagang maging thankful ka na dapat kasi nga, diba, ibig sabihin bagong pagkakataon mo yun. Kaya yun yung time na parang ibuhusin sa ating Panginoon yung paghuli at pagsamba sa Kanya, dahil may remaining time ka pa na ibuhos yung pananampalataya mo sa Kanya. And number 2 po, reach out to your family, members, and friends. Ito po, habang nandito tayo sa ating mundo, syempre interact tayo sa ating pamilya, sa ating kaibigan, malalapit sa buhay na kilalanin pa mismo lalo ang ating Panginoon, upang sabay-sabay tayo na mapurihan at sambahin ang ating Panginoon. And lastly po, face death with courage and excitement. Ito po, diba, parang takot tayo mamatay. Dapat pala yung kamatayan dapat natin na pag inaano pa natin na parang ini-encourage pa natin ito at
talagang excited pa tayo. Kasi ibig sabihin lang, makakasama natin ang ating Panginoon. Kasi diba sabi nga, hindi katapusan ng kamatayan, kundi pagbubukas mo ng bagong pinto, panibagong kapalaran, panibagong pag-asa para sa iyo. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo kumuta na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.